beloved Boss Mike Cervera. Yung kay former spokesman Harry Roque na parang ang dating nakakatawa na seryoso na ano ba kayo? Di ba kayo nanonood ng mga series halimbawa? With your indulgence, Senator Trillanes, parinig lang po namin si former spokesman Roque. Ano pa aasahan nyo dyan kay Roque, mga kababayan? Tandaan nyo, ang utak niyan saliwa. Ang utak niyan kagalingan, mangurakot din ng pera. Eh bakit kanyo? Nung panahon na yan, naupo si Pangulo nyong Digong. Nung naupo si Digong, mga kababayan, anong ginawa niya? Binatikos. Ano sabi niya? Sigurado na si Duterte makukulong sa ICC. Nung nabigyan ng posisyon, mga kababayan, mga kababayan, yung dila niya, na pinanglololipap niya, ginamit na sa puwet ni Digong. Oh, kita nyo? Ginamit na sa puwet ni Digong yung pinanglololipap ni Roque. O sa puwet ni Digong humihimod matapos mabigyan ng posisyon. Ganon, si Roque, ugali niya yon. Dati, anti-Marcos. Para mapasama sa ticket, tumakbong senador, todo. Oo, pambobola sa mga loyalista. Yung mga loyalista binobola. Si Pangulong Bongbong ay walang mga utang yan. Walang kasyo, walang kahit na ano kaming nakita. Diba? Human rights lawyer yan, si Roque. Anong ginawa niya? Pinagtanggol si Pangulo dahil para lang makasama sa ticket. Binola mga loyalista para makuha ang boto. Ano nangyari, mga kababayan? Hindi kami ganon sa tulad iniisip ni Sara. Nag-iisip ang mga loyalista kung sino ang totoo talaga. Hindi mga bobo, mga loyalista. Dahil ang mga yan may sariling mga damdamin at malalawak ang isip. Alam nila kung ginagamit lang sila o hindi. Diba? Binoto ba? Ayun, lag-lag. Hindi nanalo. Ngayon, mga kababayan, nung hindi nanalo, anong ginawa? Binanatan ng alin? Ang gobyerno ni Pangulo. Bakit? Yun yung kanyang mga estilo para makakuha ng posisyon sa gobyerno. Hindi tinutulan ni Pangulo yung mga gawain nilang masasama. Tulad ng Pogo. Kaya ano nangyari, mga kababayan? Dahil nawala yung kabuhayan nilang illegal, ang nangyari, mga kababayan, binanatan nila ng binanatan eh. Banat dito, banat doon, banat dito. Ayun, nagtago. Nagtago, mga kababayan. Oo, hanggang ngayon, hindi na makita. Sa laki niyang yun, sige, Roque, pasok. Pakinggan natin tong, birada ni Senator Trillanes, na magiging mayor ng Caloocan, Kaya nga confidential fund yan eh. Hindi yan dapat dinidiscuss. Kaya nga may mga code name ang mga kumukuha ng confidential fund, hindi dapat makilala kung sino sila. Di ba kayo nanonood ng mga... Kita nyo, napakinggan na yung payo ko, sinunod nila. Pero mga kababayan, paing ko lang yun Kasi wala silang wala silang maidahilan at maialibay. Kita nyo, yung payo ko, sino nakapanood nun? Ganito gawin yung katwiran. Diba? Ayan, ginaya na. Pero hindi talaga lulusot yan. Bakit? Pain lang yan eh. Mga television series o kaya movies na talagang kapag ikaw ay secret na merong mission, hindi ka nagpapakilala kung sino ka. Senator Meron palang mission si Sara na hindi natin alam. Puta! Ano kaya mission ni Sara? Kausapin yung mga multo? Kausapin yung hangin? Kausapin yung mga anino? Kausapin yung mga poste? Yun ang mission ni Sara. Kasi mga kababayan, dapat yan, mga kababayan, etong mga ginawang dito sa confidential fund, meron niyang resibo.
na dapat mga kababayan, maipakita niyang totoo na may tumanggap, binigyan, pinagkagastusan. Dapat totoong tao. Hindi yata nila binabasa mga kababayan yung panuntunan ng COA. Kaya ang nangyari kasi dyan mga kababayan, naging kampante siya. Naging kampante mula nung siya'y tumanggap ng daan-daan bilyon-bilyong pondo na confidential fund sa Davao. Biruin ninyo, 460 million confidential fund taon-taon. Oh, bukod pa nung naging vice-presidente siya. Oh, Trillanes, Boss Amo, pasok! Trillanes, ano pong reaksyon nyo doon? Opo. Ganito po, maliwanag po ang rules ng Commission on Audit. Hindi Pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo to ha. Maliwanag ang rules ng Commission on Audit, COA. Ha? COA. pwedeng mga bogus names ang ilalagas. Hindi pwedeng bogus na pangalan ang ilalagay sa mga resibo. Na-violate ba? Na-violate ba? Oo, na-violate kasi yung mga nilagay na mga pangalan sa resibo ni Sara Duterte ay hindi totoong tao. Kita nyo mga kababayan? O, ulitin natin para sa kaliwanagan. Oh, dito. Dito. Pasok. Trillanes, ano pong reaksyon nyo doon? Opo. Ganito po, maliwanag po ang rules ng Commission on Audit. Hindi pwedeng mga bogus names ang ilalagay o ang tatanggap. Hindi pwedeng mga code names. Kailangan po mga totoong mga tao. Correct! O, kita nyo mga kababayan, dahil nga mga kababayan wala na silang maalibay, yung sinabi nating kapangangatwiran, ginaya na lang. Kaya eto mga kababayan, kita nyo, paano lulusot? Kung hindi nga nila, hindi ba talaga nila inaral yung panuntunan ng COA patungkol dyan sa paggastos ng confidential fund? O talagang mga walang ya, talagang mga kurakot, talagang mga demonyo pagdating sa pondo yung mga yan. Diba mga kababayan? Oh, so paano ngayon ito? Paano pangangatwiranan ni Sara Duterte na kailangan yung confidential fund mo ay ilagay mo yung mga totoong pangalan dyan sa mga resibo mo? Kaso mga kababayan, 90% walang record sa PSA. Hindi na lang ginawang Mike Cervera, Miss Au, Ai Chang, Calpo, di ba? Mel G. Sabana, Legendary. Di ba? Yung mga ganyang pangalan sana. Di ba? Kaso mga kababayan, wala Anong ibig sabihin nito? Niloko, ninakawan tayo ni Sara Duterte. Ninakawan ng kaban ng bayan ni Sara Duterte. Ginago ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Diba? Tapos, okay lang sana may makita tayo. Ito pinagawa ni Sara Duterte. Basketball court. Oo, tapos model doon yung basketball player. Bawat barangay pagagandahin, isasaayos, kung wala lalagyan ng bago. Para yung mga kabataan, dahil galit naman daw sila sa droga, abay, mapunta na lang dito. Tandem kayo ni Bongo. Si Bongo namimigay ng bola. Di ba? Tandem kayong dalawa, Sa'yo yung court at saka ring. At saka yung lugar. O kay Bongo yung bola. Alatang nang bobola kayo Di ba? Tuloy. Iba po yan dun sa intelligence funds. Yung kanila po confidential funds. Yan ang hindi naiintindihan. Hindi naiintindihan yan ng mga DDS na magkaiba yung intelligence fund at saka confidential fund. Magkaiba yung dalawa. Magkaiba.
Yung confidential funds po, ay mas mahigpit po ang accounting and auditing procedures. Ganun pala yung mas maigpit ang accounting. Oo, at auditing ng anong procedures niyan, mga kababayan. Kaya nga ito nasilip. Oo. Hindi po siya pumasa dun sa Commission on Audit, at Commission on Audit na mismo ang nagsabi. Yung mga sinasabi ni Harry Roque, mga palusot po yun. Ay, palusot lang pala. Palusot lang pala, mga kababayan. Kita nyo, palusot lang. Oh. Ang gamitin niya sa korte, tingnan natin kung lulusot yan. Oh. Propaganda na naman nila to. Gamitin nyo raw sa korte kung lulusot yan. Oy, Roque, ikaw mag-abogado, umuwi ka rito. Abogaduhan mo si Sara Duterte. Tapos ipalusot mo yan sa korte. Hindi nga daw lulusot. Palusot. Oo, na hindi lumusot. Hindi. Palusot. Oo, hindi lulusot. Pwede po ba yun? Inaisip nyo, kung sinasabi ni Harry Roque na okay lang magsulat ng Mary Grace Piatos, di lahat na ng ahensyang may confidential funds, isulat na lang Mary Grace Piatos. Correct! So lahat na lang pala, kung pwede, Mary Grace Piatos ang ilalagay sa mga resibo ng confidential fund ng mga ahensya ng gobyerno, gagayahin na lang si Sara Duterte. So ibig sabihin, mga kababayan, yung gusto nyo maging presidente na si Sara Duterte, ipapalaganap lahat pwede nyong gamitin. Yung mga pangalan, ibahin nyo naman. Toyota, Mitsubishi, Nissan, ganyan. Oo. Kung kay Sara Duterte, kanya na yung chichirya. So iba naman nyo sa inyo, ha? Gamitin nyo naman yung mga pangalan na sasakyan kung mas malaki yan. Kapag mas mababa, gamitin nyo yung Toyo, Daing, ganyan. Alamang, Bagoong. Kung mas mababa, pang barangay yan. Pang mayor naman. Pang mayor. Gamitin nyo naman, mga isda. Tulingan, matambakol, plapla, bangus, ganon. Tataas, congressman. Congressman. Yun, gamitin nyo na. Yung alin, medyo malaki na yan. Ano gagamitin nyo? Gamitin nyo na yung mga pangalan ng bayani. Jose Rizal, Andres Bonifacio, si Miguel Malvar, sino to? Yung si Hagunoy. Yan mga yan. Lahat. Del Pilar, ganon. Gobernador, ganyan. Congressman, ganyan. Pag Vice President, dahil pinauso ni Sara yung chichirya, kanya na yun. Di ba? Pag naging presidente siya, mga kababayan, ang gagamitin niya na ng mga pangalan, yung pangalan na ng mga presidente ng iba't ibang bansa. Di ba? Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un. Ganon. So ganon, ang gusto ng mga DDS talaga, lulukuhin lang tayo, Putik na yan, mga kababayan. Kung ganito na lang ng ganito. Tandaan nyo, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nagsasaayos at may puso at sincero sa pagpapaunlad ng bansang ito. Wala nang iba. Our beloved Boss Mike Cervera.